last. Tangina. Ito'y tungkol sa'yo. Flip top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-ali. Mana na. Kaya pala may... Kaya... Kaya pala may... Okay, sige. Hindi, nawala yung poses. Nawala yung poses. Hindi po natin dapat gawing katatawanan po ang mga bagay na iniaalay sa Diyos lamang. Now, ano man po ang layunin ng isang pagtatanghal, komedya man, musika, o paligsahan, may mga bagay po na hindi nararapat gamitin bilang kasangkapan ng pangungutya. Ang Our Father po ay hindi ordinaryong tula. Ito po ay panalangin itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Kapag ito po ay ginagamit sa paraang salungat po sa layunin nito, hindi lamang isang panalangin po ang naapektuhan. Ang kabanalan ng panalangin ang hindi na ipapakita ng may nararapat na paggalang. Gayon din po sa rosaryo. Para po sa aming mga Katoliko po ang rosaryo ay hindi props. Hindi po ito dekorasyon. Hindi po ito kagamitan para sa entertainment. Isa po itong sacramental na ginagamit upang magnilay sa buhay ni Kristo at manalangin kasama ang mahal na Birheng Maria. Kapag ginagamit po ang mga banal na bagay sa parang hindi po naaayon sa kanilang banal na layunin, talagang nakakasakit po ito sa damdamin ng maraming tao. Hindi po ito usapin sa pagiging madaling masaktan. Ito po ay usapin ng paggalang sa Diyos at sa mga bagay na iniaalay sa Kanya. Now, may ilan pong nagsasabi na freedom of expression lang naman yan. Bilang mga Kristiyano po, kiniklala natin ang kahalagahan po ng malayang pagpapahayag. Ngunit, ang bawat kalayaan ay may kasamang pananagutan. Hindi po lahat ng maaari nating gawin ay makakabuti. Hindi po lahat ng nakakatawa sa ilan ay nararapat ng gawin. Kaya tinatanong po ito ni San Pablo, 1 Corinthians 10:23, lahat ng bagay ay maaari, ngunit hindi lahat ay kapakipakinabang. Kaya bilang mga tagasunod po ni Kristo, tinatawag po tayong gamitin ang ating talento upang magtayo, hindi upang maliitin ang mga bagay na banal. Kakiers, may malaking kaibahan po ang paghatol ng isang tao at paghusga sa isang kilos. Hindi po natin masasabi kung ano ang nasa puso ng rapper na ito. Hindi po natin alam ang kanyang buong layunin. At hindi rin po natin maaaring sabihin na may katiyakan na ang pagkawala ng kanyang boses ay direktang parusa mula sa Diyos. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam niyan. Ngunit ang isang bagay po na maaari nating sabihin batay po sa Biblia at sa turo po ng simbahan ay ito. Hindi tama na gamitin ang mga banal na panalangin at mga bagay na nakalaan sa pagsamba bilang kasangkapan ng pangungutya o panlilibak. Iyan po ay hindi paggalang sa Diyos. At bilang mga Kristiyano po, hindi natin maaaring palakpakan ng isang gawaing nagpapababa sa kabanalan ng mga bagay na inialay para lamang sa Panginoon. Now, ano ngayon ang babala ng Biblia? Ito po kasing dahilan kung bakit sinabi ito ni San Pablo sa Galatia chapter 6 verse 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring tuyain, sapagkat anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Hindi po ito nangangahulugan na bawat maling gawain ay agad ng sinusundan po ng nakikitang kaparusahan. Ngunit malinaw po ang babala. Hindi natin maaring gawing biro ang Diyos at ang mga banal na bagay at isipin na wala itong spiritual meaning. Ang bawat salita at kilos po ay may bunga. At ang paggalang sa Diyos ay hindi lamang po nakikita sa loob ng simbahan, kundi maging sa entablado, sa social media, at sa bawat aspeto po ng ating buhay. Kaya bakit banal po ang rosaryo? Well, madalas kinukutya pong rosaryo, pero para sa aming mga Katoliko pong rosaryo ay hindi po isang anting-anting o simpleng palamuti. Ito po ay isang kasangkapan sa panalangin na tumutulong po sa atin na pagnilayan ang buhay, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang inang si Maria. Kapag ginagamit po ito ng may paggalang,
inilalapit po tayo nito sa Panginoon. Kaya kapag ang isang banal po na bagay ay ginagamit sa paraang taliwas po sa layunin nito, maraming mananampalataya po talaga ang nasasaktan. At hindi po kaya-ayang panoorin ng mga ganitong bagay. Hindi po nakakatuwa. Hindi po dahil sa bagay mismo, kundi dahil sa kahulugan nito sa pananampalataya. Now, ang Ama namin, ang Our Father, ang Lord's Prayer, ay hindi po basta-bastang panalangin. Ito mismo ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Kaya para sa mga Kristiyano po ito ay may natatanging kabanalan. Kapag ginagamit ang panalangin sa paraang mapanghamak o bilang biro, natural lamang po na marami talagang magre-react at makakaramdam talaga ng lungkot. At tayo mismo ay hindi po naaayang panoorin ng mga ganitong bagay. Now, hindi po dahil mahina po ang Diyos, kundi dahil ang paggalang po sa Kanya ay bahagi po ng ating pagmamahal sa Kanya. Now, sa halip po na itanong natin, pinarusahan ba siya ng Diyos kaya nawala ang kanyang boses? Mas mabuti pong itanong natin ito, ano ang itinuturo sa atin ng pangyayaring ito? Marahil ito po ay paalala ng kalayaan sa pagpapahayag ay may kaakibat ding pananagutan. At bilang Kristiyano po, tinatawag tayong gumamit ng ating mga salita upang pagbigay galang, magturo ng katotohanan at magpalaganap po ng pag-asa. Kaya ka-curious, marahil po may mga nagsasabi na kung talaga makapangyarihan ang Diyos, bakit pa niya papansinin ang pangungutya ng tao? Well, napakagandang tanong din ito. Ang sagot po ay hindi dahil nasasaktan ang Diyos sa paraang nasasaktan ng tao. Ang Diyos po ay ganap, banal, at hindi po nababawasan sa ating mga salita. Ngunit kapag kinukutya natin ang Diyos, hindi po siya ang nawawalan. Tayo ang nalalayo sa Kanya. Ang paglapastangan po ay hindi nakakapagpapaba ng kabanalan ng Diyos. Sa halip po, ipinapakita nito ang kalagayan ng puso ng tao. Ito pong dahilan kung bakit paulit-ulit tayong inaanyayahan po ng Biblia na igalang ang Diyos, hindi po para sa kanyang kapakanan, kundi para sa ating ikabubuti. Now, alam po natin ito, sa 10 utos po, malinaw ang utos ng Diyos dito. Exodus 20 verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Mas malalim po ang kahulugan nito kaysa po sa simpleng pagbigkas ng pangalan ng Diyos. Kasama po rito ang paggamit ng kanyang pangalan, ang panalangin, at sa mga banal po na bagay sa paraang mapanlait, mapanghamak, o walang paggalang. Ang pangalan po ng Diyos ay banal. Hindi po ito ginawa upang maging biro, maging insulto, o kasangkapan lamang po sa pagpapatawa. Maliwanag po yan. Kaya bakit hindi po dapat lapastanganin ang banal na bagay? Well, ang rosaryo po ay gawa lamang sa mga material na bagay. Ngunit kapag ito po ay binasbasan at ginagamit sa panalangin, nagiging isang sacramental ito sa simbahan. Ang mga sacramental po ay hindi sinasamba. Hindi rin po sila itinuturing na may sariling kapangyarihan. Sa halip po, sila ay mga banal na tanda na tumutulong po sa atin na higit na mapalapit sa Diyos. Kaya ang paggalang po sa rosaryo ay hindi po pagsamba sa kwintas. Ito po ay paggalang sa layunin nito. Ang akayin tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagninilay sa Ebanghelyo. Now, may mga nagsasabi po, bakit parang ipinagtatanggol ninyo si Maria? Well, ang sagot po dito ay simple. Hindi natin sinasamba si Maria, ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Maliwanag po yan. Ngunit, iginagalang natin si Maria dahil siya ang inang pinili ng ating Panginoon, ng Diyos, upang maging ina ng ating Panginoong Kristo. Nang batiyan po siya ng Anghel Gabriel, sinabi po, Aba, puspos ng grasya. Luke chapter 1 verse 20. At sinabi rin po ni Maria, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad sa lahat ng salinlahi. Luke chapter 1 verse 48. Kapag iginagalang po ng simbahan si Maria, hindi nito inaagaw ang kaluwalhatian ng Diyos. Sali po, kinikalala nito ang dakilang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Now, ano bang ibig sabihin ng God cannot be mocked? In Galatians chapter 6 verse 7 po, maraming gumagamit ng talatang ito upang sabihin po ng bawat masamang gawain ay agad na sinusundan ng agarang kaparusaan. Ngunit hindi po iyon ang buong konteksto. Ang pangunahing mensahe po ni San Pablo ay ito, ang bawat tao ay aani ng bunga ng kanyang mga pinipili. Kapag nagtanim tayo ng pag-ibig, aani tayo ng pag-ibig. Kapag nagtanim tayo ng paggalang, aani tayo ng paggalang. At kapag paulit-ulit po nating pinipiling maliitin ang Diyos at ang kanyang katotohanan, may spiritual po itong bunga. Hindi po laging agad na nakikita, hindi po laging dramatiko, ngunit totoo po ito. Now, may isang mahalagang katotohanan po na hindi natin dapat kalimutan. Ang Diyos po ay banal, ngunit siya rin po ay mahabagin. Hindi po siya agad naghanap ng pagkakataong magparusa. Ang buong Biblia po, makikita natin na ang Diyos ay paulit-ulit po na nagbibigay ng pagkakataon sa tao upang magsisi. Kaya kung may nagkamali, ang anumang panawagan po ng Diyos ay hindi po paghihigante.
kundi pagbabalik loob. Ito rin po ang dapat na maging puso po nating mga Kristiyano. Hindi po ang pangungutya sa taong nagkamali, hindi po ang magsabing buti nga sa kanya, kundi ang manalangin po na ang bawat isa sa atin ay patuloy po na lumalayo sa paggalang at pananampalataya. Kaya ano pong dapat natin matutunan sa pangyayaring ito? Well, anuman po ang naging tunay na dahilan ng pagkawala ng boses sa viral na pangyayaring ito, may isang aral po na hindi nagbabago. Ang Diyos ay nararapat igalang, ang kanyang pangalan ay banal, ang mga panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi dapat gawing katatawanan. At ang mga bagay po na ginagamit sa pagsamba at panalangin ay dapat tratuhin ng may paggalang. Hindi po dahil natatakot tayo sa agarang kaparusahan, kundi dahil mahal natin ang Diyos. Ang tunay po na paggalang ay bunga po ng pag-ibig. Kaya ka-Yours Holy po, marahil ang tanong po dito ay hindi pinarasahan ba siya ng Diyos, kundi ang tamang tanong, paano ko ginagamit ang aking sariling mga salita? Ginagamit ko ba ang aking bibig upang purihin ang Diyos? Upang magpalakas ng kapwa? Upang magsabi ng katotohanan? O ginagamit ko rin ito upang mangutya, manakit, at magdala ng paghahati-hati? Ito pong panyaya ng Ebanghelyo sa bawat isa sa atin. Hindi lamang pagnilayan ang pagkakamali ng iba, kundi suriin din ang ating sariling puso. Maring hindi po natin alam ang lahat po ng detalye tungkol po sa viral na pangyayaring ito, at hindi rin po natin dapat ipahayag bilang katiyakan po ang isang bagay na tanging Diyos lamang nakakalam. Ngunit isang katotohanan po ang malinaw sa kasulatan. Ang Diyos ay banal. Ang kanyang pangalan ay banal at ang mga bagay na inaalay sa kanya ay nararapat tratuhin ng may paggalang. Dapat ang pangyayaring po ito ay magsisilbing paalala upang mas maging maingat po tayo sa ating mga salita at kilos at upang higit pa nating mahalin ng Diyos. At sigurado po ako, mayroon po itong mabuting bunga. Kaya ipanalangin po natin ang mga kapatid natin ito at lahat po tayo na nanonood sa video ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, turuan mo kaming igalang ang iyong banal na pangalan at gamitin ang aming mga salita upang magbigay luwalhati sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging pabaya kami sa aming mga pananalita at kilos. Bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba, mapagmahal at handang magbigay ng mabuting halimbawa sa iba. Tulungan mo kaming maging saksi ng iyong katotohanan sa bawat salita at gawa. At sa pamagitan po ni Kristong aming Panginoon, inaalay namin ang panalangin ito. Amen. Maraming salamat po sa inyong panunood. At kung nakatulong po ang pagtalakay nito, huwag pong kalimutan na i-like at i-share. At kung nais niyo pong patuloy na matutong tungkol po sa Catholic Apologetics, sa banal na kasulatan, at sa mga usaping may kaugnayan po sa pananampalataya, suportahan niyo po ang page natin, ang ating YouTube channel. Mag-subscribe po. Ang link ay nasa description. Hanggang sa muli po, kagaya ng sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring tuyain, sapagkat anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. I-comment niyo po sa ibaba ang salitang Amen. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.